Magandang umaga muli sa inyo mga kapatid. Pagpasensyahan nyo na may face mask ako kasi yung aking anak ay ilang araw nang may ubot sipon. So, ngayon po ay atin po muling babalikan ang mga katuruan na ibinigay sa atin ng Panginoon sa pamagitan nga ng mga pinagsama-samang katotohanan ni Lucas na ito nga ay yung may kinalaman sa Ebanghelyo o buhay ng ating Panginoon nung siya ay nagministeryo dito sa lupa. At tayo ay nasa chapter 6 pa rin, huling bahagi po ng chapter 6, verse 39 to 49, ang ating babasahin ngayong umaga sa Lucas chapter 6. At ito po ay makikita natin na parang pinaka-conclusion, pagkatapos ng maraming halimbawa na ipinakita sa atin o tinuro sa atin simula pa sa pagkapanganak ng ating Panginoong Hesus, simula sa kanyang umpisa ng kanyang ministeryo hanggang sa dito nga ay nakita natin yung tinatawag na Sermon on the Mount. At tapos na rin yung kanyang Sermon on the Mount at nagbigay siya dito ngayon ng panghuling pananalita, kumbaga. O yung tinatawag natin na challenge. Na pagkatapos nyo ang lahat maintindihan, pagkatapos nyo ang lahat marinig, yung mga itinuro, yung mga halimbawa ko, parang ganun, yung sinasabi niya dito, ay ito ngayon yung pakatandaan ninyo. Ito ngayon yung pakakatandaan ninyo. Na kumbaga, makikita natin, sabi nga natin nung nakaraan, itong pagka-record actually ni Lucas ay mas maiksi kaysa doon sa pagkaka-record ni Mateo sa tinatawag na Sermon on the Mount. Dahil yung ibang bahagi ng Sermon on the Mount ay inilagay ni Lucas sa ibang parte ng kanyang ebanghelyo. Pero lumalabas na si Mateo, pinagsama-sama niya talaga lahat. Kaya mas mahaba yung kanyang pagkakasulat ng Sermon on the Mount. Pero dito nga ay magbibigay ng magpapakita. So, sinulat ni Lucas yung pinaka-conclusion na ng Sermon on the Mount base sa kanyang pagkakatala. At makikita din natin dito na sa ibibigay ng ating Panginoon na pinakahuling pananalita ay gumamit po siya ng tinatawag na metaphor o paglalarawan. Mayroon siyang ginamit na paglalarawan at yun ay ang pagtatayo ng bahay. Kaya nga sabi ko sa inyo nung prayer meeting kahapon ay napapanahon yung ating pag-uusapan kasi may kinalaman sa pagtatayo ng bahay. At yung pinakamahalaga sa pagtatayo, yun ay walang iba kung hindi ang pundasyon. Dahil pag sa mga nangyayari ngayon na lindol, pag mahina yung pundasyon ng iyong tinitirhan, ay nagdidelikado ka. So, lahat tayo, Kristiyano man tayo o hindi, ay nagtatayo tayo ng bahay. Bahay na hindi yung bahay na tinitirhan natin, nagre-renta man tayo o sarili natin yung bahay, pero ang sinasabing itinatayo ng bawat tao sa kanyang sarili ay yung bahay ng kanyang buhay. Yung kanyang yung pundasyon ng kanyang buhay. At makikita natin na sinasabi dito ni Jesus na yung pundasyon
ng iyong buhay ay malalaman mo kung yan ba ay matatag o hindi base sa kung ano ang ginagamit mong materyales. O kung ano ang inilalagay mo sa pundasyon na iyan. So, ang pinakatanong talaga dito is, are we building a house on the right foundation? Yun yung pinakatanong dyan. Sa pagtatayo natin ng ating bahay, yung pagtatayo natin ng bahay ng ating buhay, yan ba ay nakatayo sa tamang pundasyon? So, pag yung sinasabi nga dito na pundasyon ng ating buhay, ito po ay yung tinatawag na ano ba talaga saan ba nakabase, saan ba nakatayo yung ating pag-asa? Yan yung sinasabing pundasyon, yung ating pag-asa. Saan ba ito nakatayo o kanino ba ito nakatayo? Ito ba ay nakatayo sa tamang pundasyon o baka akala natin tamang pundasyon pero mali pala? Yan yung mga pag-aaralan natin mamaya. Kasi hindi lang sa ituturo sa atin ng Panginoon kung ano yung tama, ituturo din niya sa atin yung mga mali. Na akala mo'y tama pero mali pala. So, sa iyong pagtatayo ng pundasyon kasi ng iyong buhay, kaya kailangan tama ang tinatayuan mo kasi sa buhay nating ito, alam natin maraming dumarating na gustong magpabagsak ng ating buhay. Yung mga tinatawag nating pagsubok, mga experience natin sa araw-araw ay hindi madali. So, lahat ng iyan, actually, sinasabi din ng Panginoon, yung mga araw-araw nating karanasan, diyan din makikita kung paano mo ito hinaharap, kung paano mo ito tinatanggap o kung paano ka nagdidesisyon sa mga pangyayaring iyan ng iyong buhay. Yan din ay maliwanag na naglalarawan kung ano nga ba talaga ang inilalagay mo o anong klaseng pundasyon ang iyong itinatatag. So, ang tawag natin dito, kung tutuusin, hindi ito mahirap intindihin. Tayo lahat ay nagtatayo ng ating bahay, ng ating buhay. So, ang dapat nating aalamin talaga is, are we building that life on the right foundation? So, lahat niyan ay sasagutin sa atin ng Panginoon. At siguro ay, sabi nga natin, nakuha ko na ang inyong atensyon sa mga salitang iyan. So, bago pa natin basahin yung salita ng ating Panginoon, tayo po muna ay manalangin. O aming Amang Banal, tunay nga po na kami nagpapasalamat sa inyong buhay na salita. Nagpapasalamat kami na ang iyong salita ay katotohanan. Ang iyong salita ay mabuti, Panginoon, na nagbibigay sa amin o itinuturo sa amin kung ano ang inyong pag-iisip, kung ano ang inyong kalooban, kung ano ang inyong katalinuhan, Panginoon. Tinuturo sa amin ang dapat na daan na aming tahakin upang makapamuhay kami nang naayon sa inyong kalooban, at ito din, Panginoon, ay nagbibigay nga sa amin ng kaliwanagan sa aming mga pangunawa, sa aming pananampalataya upang tumugon din po kami sa inyo ng tama sa inyong mga itinuturo sa amin o iniuutos sa amin. Kaawaan niyo kami, Panginoon, ngayon na muli
magkaroon nga po kami ng tamang pananampalataya at tamang pagtugon sa inyong ituturo o mga katotohanan na muli niyo pong liliwanagin sa amin. Ito ang aming dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So atin nga pong buksan yung ating hawak na Biblia sa Luke chapter 6. Umpisahan po natin ang pagbabasa sa verse 39. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Pakinggan po natin ng may pagpapakumbaba. Sinabi naman niya sa kanila ang isang talinhaga. Maaari bang akayin ng bulag ang isa pang bulag? Hindi kaya sila kapwa mahulog sa hukay? Ang alagad ay hindi nakahihigit sa kanyang guro. Subalit, ang sino mang ganap na sinanay ay nagiging katulad ng kanyang guro. Bakit mo nakikita ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid? Ngunit hindi mo napupuna ang troso na nasa iyong sariling mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, kapatid, hayaan mong alisin ko ang puwing na nasa iyong mata, samantalang hindi mo nakikita ang troso na nasa iyong sariling mata? Ikaw, naman pagkunwari, alisin mo muna ang troso na nasa iyong sariling mata at makakakita ka ng malinaw upang maalis mo ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid. Sapagkat walang mabuting punong kahoy na nagbubunga ng masama at wala ring masamang punong kahoy na mabuti ang bunga. Sapagkat ang bawat punong kahoy ay nakikilala sa kanyang sariling bunga. Sapagkat ang mga igos ay di naani mula sa mga tinikan at hindi napipitas ang mga ubas sa dawagan. Ang mabuting tao mula sa mabuting kayamanan ng kanyang puso ay nagbubunga ng kabutihan. At ang masamang tao mula sa masamang kayamanan ay nagbubunga ng kasamaan. Sapagkat mula sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kanyang bibig. Bakit tinatawag ninyo ako, Panginoon, Panginoon? Ngunit hindi ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang katulad ng bawat lumalapit sa akin at nakikinig sa aking mga salita at ginagawa ang mga ito. Siya'y tulad sa isang taong nagtayo ng bahay na humukay ng malalim at inilagay ang pundasyon sa ibabaw ng bato. Nang dumating ang isang baha, humampas ang tubig sa bahay na iyon, ngunit hindi ito natinag sapagkat mahusay ang pagkakatayo nito. Subalit, ang nakikinig at hindi ginagawa, ang mga ito ay tulad sa isang tao na nagtayo ng bahay mula sa walang pundasyon. Nang ito'y hampasin ng ilog, ay kaagad na nagiba at malaki ang pagkasira ng bahay na iyon. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Nawa, ang Panginoon ang siyang patuloy na magtanim ng mga salitang ito na hindi nagkukulang, walang pagkakamali, at eternal na salita ng Diyos sa ating mga puso. So sabi nga natin kanina, lahat ng tao, kung ikaw ay nabubuhay pa, ay nagtatayo ng bahay ng kanyang buhay. At sa iyong pagtatayo ng bahay ay either nagtatayo ka sa tamang pundasyon o hindi. Ngayon ang tanong, paano nga ba natin ito malalaman? Kung nasa tamang pundasyon ba tayo o hindi? Sinasabi ng Panginoon, malalaman mo yan sa pamamagitan ng kung ano ang iyong pagtugon sa mga bagay-bagay na dumarating sa buhay mo.
kung papaano ka humaharap sa mga pagsubok o bagyo ng buhay. Ano? O paano mo tinatanggihan o tinatanggihan mo ba o baka hindi ka tumatanggi sa tukso. Ano? Paano ka paano mo hinaharap ang mga tinatawag nating kabiguan, ano? Sa buhay. Sa madaling salita, sa lahat ng iyong nararanasan sa buhay, ang sinasabi dito ng Panginoon, kung paano mo ito hinaharap, yan ang nagpapakita sa iyo kung ikaw ba ay totoong alagad ni Kristo o hindi. O kung ikaw ba ay nagtatayo sa tamang pundasyon o hindi. Na alam natin na yung ngayon pa lang siguro naiisip na ninyo kung sino talaga yung tamang pundasyon ng ating buhay na dapat nating pagtayuan. Hindi lahat ng mga nagsasabing disipulo sila ng Panginoon o mga nagpapahayag na sila ay disipulo ng Panginoon ay totoo ngang mga disipulo niya. Kung hindi, ang sinasabi niya dito, ang mga totoong disipulo, sabihin na lang natin, ang mga totoong Kristiyano ay yung mga nakakatanggap ng katuruan ng Panginoon at ginagawa ang mga ito. Ang mga totoong mananampalataya ay yung mga isinasabuhay ang salita ng kanilang guro o ng kanilang Panginoon. Ano? Makita niyo yung binasa natin sa verse 40 kanina, di ba? Sabi doon, basahin ko na lang ulit. Ano? Verse 40, sabi niya, ang alagad ay hindi nakahigit sa kanyang guro. Diba? So, subalit, ang sabi niya, ang sino mang ganap na sinanay ay nagiging katulad ng kanyang guro. So, ibig sabihin, kaya sinasabi ni Jesus na ang kanyang totoong alagad ay yung mga nagsasabuhay lamang ng kanyang salita dahil ang mga totoong alagad ng Panginoon ay yung mga alagad na nababago at sa takdang panahon ay magiging katulad sila ng kanilang guro na walang iba kung hindi ang Panginoong Jesus. So, ang mga alagad ng Panginoon ay yung mga talagang ang kanilang isinasa puso o mahalaga para sa kanila ay yung pagkilala na si Jesus talaga yung kanilang kayamanan. Yung kanilang pinapahalagahan sa lahat. Na kumbaga, pag dumating yung mga pagsubok sa buhay, na sinasabi nga nating mga pagsubok na tukso, mga pagsubok na magsusubok sa ating katatagan sa pananampalataya, anong gagawin ng mga totoong mananampalataya na nagsasabuhay sa salita ng Panginoong Hesus? Manghahawakan sila hindi sa kanilang sarili, kundi manghahawakan sila sa buhay na ibinigay sa kanila ni Kristo. Dahil yung buhay na iyon ay yun yung buhay na nakatayo sa tamang pundasyon. Kumbaga ito yung buhay na totoong may katiyakan, walang pag-aagam-agam. Kumbaga ito yung buhay na hindi kayang tumbahin ng ano pa mang pangyayari, gaano man ito katinding pagsubok o katinding
kahirapan. Bakit? Kasi ang itinuturing na kayamanan nga ng mga totoong mananampalataya ay hindi yung kayamanan sa lupang ito o sa mundong ito, kundi yung kayamanan na nasa langit. At itong kayamanan na ito ay hindi kailanman maagaw, di ba sabi ng Panginoon? Hindi kailanman aanayin, hindi kailanman mananakaw ng sino man. Dahil ito ay secured sa piling ng Diyos. So kahit na may dumating na pagsubok, ang mga totoong alagad ng Panginoon ay hindi kailanman magkakaroon nga ng tinatawag natin na kabiguan in terms ng sila ay malalayo o sila ay matatalo ng mga ito. Maaring masaktan, maaring magkaroon ng tinatawag nating lungkot, kabiguan, pero hindi pa rin sila mawawala sa katiyakan na ang kayamanan na mayroon sila ay hindi kailanman mawawala. Kumbaga, pinapakita dito ng Panginoon ang katotohanan tungkol sa kanyang mga totoong disipulo. Kumbaga, yung disipulo nga ng Panginoon ay hindi lamang mga nakikinig ng kanyang salita, kundi yung mga gumagawa o nagsasabuhay ng kanyang salita. Sabi niya, my disciple hears my word and do my word. Nakikinig o pinapakinggan at ginagawa. Hindi lamang sila ay tagapakinig, kung hindi sila ay tagasunod ng salita ng Diyos. Na sa pamagitan ng kanilang pamumuhay, sa kanilang pagsunod sa Panginoon, ay nakikita talaga sa kanila yung ano ba yung pinananampalatayanan nila. Kumbaga sa pamagitan ng kanilang pamumuhay, malinaw na naglalarawan ito kung ano talaga yung kanilang pinanghahawakan. Saan ba talaga sila nagtitiwala? Na kumbaga, kung may dumating sa kanilang buhay upang sila ay, alam mo yun, ilayo sa Panginoon, o sila ay itulak papalayo o hilain papalayo sa Panginoon, ang mga totoong nananampalataya sa Panginoon ay hindi madadala ng mga ito. Hindi nila iisipin na ang Panginoon o ang kanilang itinuturing na kayamanan na walang iba kung hindi ang Panginoon ay mawawala sa kanila o aagawin sa kanila ni numan. Kumbaga, yung sinasabi niya sa verse 44, di ba? Sabi niya, sapagkat ang bawat punong kahoy ay nakikilala sa kanyang sariling bunga. Di ba? So, ipinapakita diyan na sa kanilang gawa, sa kanilang pamumuhay, ay nakikita talaga kung sino sila. Kung ano sila, anong kanilang pinangahawakan. Although, ito yung hindi sinasabi ng Panginoon, pero mayroong kasing naniniwala na ganito yung kanyang sinasabi. Nais nating liwanagin na hindi sinasabi dito ng Panginoon na ikaw ay maliligtas kung ikaw ay nananampalataya at gumagawa. Ulitin natin. Hindi sinasabi dito ng Panginoon na ikaw ay tatanggapin ng Diyos kung ikaw ay may pananampalataya at dinadagdagan mo ng pagsunod. Kumbaga, ano ang sinasabi dito ng Panginoon? Ang sinasabi dito ng Panginoon, sa iyong pananampalataya,
ikaw ay nakakatanggap ng kapatawaran, ikaw ay tinatanggap ng Panginoon dahil sa iyong pananampalataya, at ang iyong pagsunod o ang iyong pagsasabuhay ay ano? Resulta o bunga dahil ikaw ay mayroong pananampalataya. Maliwanag po ba yun? Hindi sinasabi na ang pananampalataya mo at ang gawa mo ang dahilan kaya ka maliligtas. Hindi po. Pananampalataya, faith alone. Ang iyong good works ay bunga ng iyong pananampalataya. Yan ay resulta, yan ay katunayan na ikaw ay ligtas na ikaw ay totoong nananampalataya na. So, ang sinasabi dito ng Panginoon, yung kanyang mga disipulo ay talagang nasa puso nila yung kanyang mga katuruan. Na kumbaga nakikita sa kanilang buhay dahil nga sila ay totoong o nakatanggap na ng kaligtasan. Ngayon, bakit sinasabi ng Panginoon dito yung pananampalataya at gawa? Kasi nga, mga kapatid, alam ko kayo, nakakita na kayo ng ganito. Marami pong mga tao na nagsasabing nananampalataya din sila sa Panginoon. It is easy to claim to be disciples, to be a disciple of the Lord. Is madali. Ang dali-daling sabihin, di ba? Ang dali-daling sabihin sa salita na ikaw ay Kristiyano, na ikaw ay disipulo ni Kristo. Kung kaya ang sinasabi dito ng Panginoon, kung totoo yung sinasabi mo na Kristiyano ka, kung totoo yung sinasabi mo na disipulo ka, mayroon resulta dapat yan. Ulit-ulitin po natin yan kasi napakahalaga po niyan. Na kumbaga, ang sinasabi dito ng Panginoon, kung makikilala mo, di ba sabi niya, makikilala mo ang puno sa kanilang bunga. Sinasabi niya dito, makikilala mo kung sino ang totoong disipulo o kung sino ang hindi. Sa paanong paraan? Sa pamagitan ng pagtingin sa kung ano yung kanilang uri ng pamumuhay. Saan? Paano ba sila magdesisyon sa mga maraming bagay? Lalong-lalo na paano ba sila tumutugon sa mga dumarating na pagsubok? Ano bang klaseng pag-uugali nila? O ano ba yung pinapahalagahan nila sa buhay? Ano ba yung klaseng ambisyon ang mayroon sila? Or higit sa lahat, saan ba talaga ang kanilang pag-asa? Ano ba yung kanilang pangarap? Sabi ni Jesus, my disciples do not merely say that they are my disciples. Kung hindi, they show that they are disciples by what they do. Hindi lamang sa salita, sinasabi nila, disipulo sila, kung hindi, ipinapakita nila ito sa pamamagitan ng ginagawa nila. Kung paano sila mamuhay. So, yung pinag-uusapan natin kung tutuusin, sabi ko nga, isa lang punto ito eh. Ang pinag-uusapan natin ay Jesus' disciples live their lives on His Word. Yun lang yun. Ang mga disipulo ng Panginoon ay ang mga nabubuhay o namumuhay ayon sa Kanyang salita. Dahil makikita natin yan sa verse 47 and 48, di ba? Sabi niya diyan, ipapakita ko sa inyo kung ano ang katulad ng bawat dumalapit sa akin at nakikinig ng aking salita.
nilagay niya diyan yung sinabi nga natin kanina, na taong nagtatayo ng bahay na ano daw yung kanyang pundasyon? Bato. Bato yung kanyang pundasyon. Sinasabi nga sa atin dito ng Panginoon na hindi lang kasi talaga sapat para sa isang tao na nagsasabing disipulo siya, na sinasabi niyang siya ay mananampalataya, kung hindi dapat ay nakikita talaga sa kanyang pamumuhay kung ano ang lumalabas sa kanyang bibig. Lahat ng mga member ng church na to ay dumaan sa tinatawag natin na profession of faith. And kamakailan lang, salamat sa Panginoon, si Brother Roy ay nag-profession of faith. At anong ginagawa natin sa profession of faith? May mga tanong, di ba? Yung mga unang tanong ay may kinalaman sa pagsasabi na ikaw ba ay umaamin, tinatanggap mo ba na ikaw ay totoong makasalanan at hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili? At tinatanggap mo na ang biyaya lamang ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, ikaw ay makakatanggap ng kapatawaran, di ba? So hindi lang natin siya tinatanong ng ganun, kundi siya mismo ay sinabi natin na ipahayag din niya yung katotohanan na yun. Pero ano pa yung sumunod na tanong doon? Ikaw ba ngayon, dahil nakatanggap ka na ng ganyang kapatawaran, ng ganyang biyaya, ikaw ba ngayon ay nagpapasakop na o nagsasabing magpapasakop ka na kay Kristo na sa pamamagitan pa rin ng kanyang biyaya at awa ay makakasunod ka na o susunod ka na o isasabuhay mo na ang kanyang mga salita. Diba? So, dalawang bahagi yun. Pag-amin na hindi mo kayang iligtas ang sarili mo at ang biyaya lamang ng Diyos ang magliligtas sa iyo. Pero dahil ligtas ka na, o sabihin na natin, lalagay natin sa pinag-usapan, dahil disipulo ka na, mayroon dapat resulta sa buhay mo. At ang resulta na yun ay ang pagsunod o pagsasabuhay ng salita ng Panginoon. So, ang mga totoong disipulo ng ating Panginoong Hesus ay hindi lamang yung mga sumasagot ng yes sa mga tanong na iyon ng members ng profession of faith. Kung hindi, sila yung mga nagsasabuhay nung kanilang ipinapahayag na pananampalataya. Sila yung mga taong kinakakitaan. Kung ikaw ay talagang nakatanggap ng biyaya ng kapatawaran, may bunga yan at makikita iyan sa iyong pamumuhay, sa iyong mga gawain. Ikaw ba ay papaano ka magdesisyon sa maraming mga bagay sa iyong buhay? Paano mo ba ipinapakita ang iyong pagsunod sa Diyos? Lalo na sa mga sinasabi nga natin na, di ba, love your enemy. Against yun sa gusto natin. At dito makikita din natin sa verse 48, o 49, di ba? Subalit ang nakikinig at hindi ginagawa ang mga ito, yan, warning yan. Bakit? Kasi po, maraming mga tao ang, sabi nga natin, magaling magsalita. Magaling magsalita na sinasabing sila ay mga nananampalataya din sa Panginoon. At hindi lang sila magaling magsalita. Kung hindi, sila ay magaling pang magmemorya. Baka mas alam pa nila ang Biblia kaysa sa atin. Pero, kung hanggang salita lang at wala kang nakikitang
pagbabago sa kanilang buhay. Wala kang nakikitang, sabi nga natin sa word na ginagamit natin, reformation sa kanilang buhay. Sila yung binababalaan dito ng Panginoon. Na kumbaga, ang totoong mananampalataya ay yung mga nagpapasakop sa pagiging Diyos ni Kristo. Di ba pag sinabi mo, Lord, di ba yung binanggit din niya kanina? Lord, Lord. Pag sinasabi mong Lord, may kahulugan yun, hindi lang salita yun. Siya yung Panginoon at ikaw yung susunod sa Kanya. Hindi ikaw ang magpapasunod sa Kanya. Maraming mga nagsasalitang ganyan. Kristiyano sila pero hindi sila ang sumusunod sa Diyos, kundi gusto nila ang Diyos ang kanilang mapasunod. Na pag sinabi nilang in Jesus' name ay walang magagawa ang Diyos dahil nabanggit na yung magic word eh. Kailangan sumunod ka, Panginoon. Hindi po ganun. Sinasabi o pinapaalalahanan dito ng Panginoon yung mga sinasabi niya, hindi lamang sapat, hindi po sapat na ikaw ay nakikinig, hindi lang sapat na ikaw ay nakakaintindi o naiintindihan mo ang iyong napapakinggan, hindi rin po sapat na namimemorize mo ang lahat ng iyong napapakinggan, ni hindi sapat na ikaw nga, sabi ko kanina, ay magaling magsalita at ang iyong naririnig ay pwede mong ulit-ulitin. O maaaring ang yung mga naririnig mo ay talagang, ayong tawag nito? Yung ina-admire mo, kinikilala mo, pinapahalagahan mo, sabi na lang natin. At maaaring ang kaya mo pang ipagtanggol ito sa mga debate. Pero, sabi ng Panginoong Hesus, kung hanggang doon lang ang iyong nagagawa, na hindi mo naman talaga isinasabuhay yung iyong nauunawaan, yung iyong nalalaman, hindi rin yan sapat. Hindi yan yung totoong disipulo ng Panginoon. Dahil nga, sabi niya, ang kanyang mga disipulo ay yung mga nagsasabuhay ng kanyang salita, na sila yung tinatawag talaga na nakatayo sa pundasyon na hindi kailanman mauugat. Hindi niya mga disipulo yung mga, sabi diyan, madaling magsalita, pero pag may dumating na unos, bagyo sa buhay, ay ano nangyayari? Madali ring bumabagsak. Madali ring, sabi nga diyan sa verse 49, pag bumagsak, matindi ang pagkabagsak. Maaring nakikita natin ngayon, parang okay, ang ganda ng buhay ng taong ito. Pero, pag siya ay siningil ng Panginoon sa kanyang kawalan ng pananampalataya, o siningil ng Panginoon sa kanyang pagiging hipokrito, sabi nga natin, kasi sabi niya, Kristiyano siya sa salita, pero hindi nakikita sa buhay. At siya ay siningil, talagang bagsak siya. Matindi, sabi diyan ng Panginoon, ng magiging damage ng kanyang buhay, ng kanyang itinatayong bahay ng kanyang buhay. Napakahalaga para sa Panginoon yung pagsasabuhay ng kanyang mga katuruan o ng kanyang salita. Hindi lamang po sa talatang binabasa natin ngayon, itinuturo niya yan. Kung hindi sa buong ebanghelyo, paulit-ulit po yan. Bibigyan ko kayo ng ilang halimbawa. Kung saan inulit-ulit ng Panginoon yung pagtuturo na ang kanyang salita o ang kanyang katuruan o ang kanyang kautusan ay dapat na isinasabuhay. Kung mayroon kayong hawak na Biblia, buksan ninyo sa aklat ng
Mateo chapter 12 verse 50. Mateo 12:50. Narinig niyo pa ba ako sa likod? Ang ganda ng kantahan eh. Mateo 12:50. Okay? Mateo 12:50. Ano po sabi dito ng Panginoong Hesus? Kala nga, nahuli pala yata ako. Ayan. Sabi ng Panginoong Hesus, sapagkat ang sino mang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit ay siyang, ano daw, aking mga kapatid na lalaki at babae. Ang gumagawa ng kalooban ng aking Ama. Luke chapter 11. Mababasa natin later on yan, pero basahin na natin ngayon kasi matagal-tagal pa nating maararating yan. Luke 11:28. Sabi dito ng Panginoon, subalit sinabi niya, sa halip mapalad silang nakikinig sa salita ng Diyos at sumusunod o nagsasabuhay nito. And then si Juan, John chapter 14, verse 15. John 14:15. Kung ako'y inyong minamahal, sabi ng Panginoong Hesus, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ano? And then, John 14 na rin, umadvance tayo sa verse 24. Ang sabi ng Panginoon, ang hindi nagmamahal sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita. At ang salitang iyon ay narinig. Ang iyong narinig ay hindi akin kundi sa amang nagsugo sa akin. Basahin na rin natin John 15 verse 14. 15:14. Ano sabi ng Panginoon? Kayo'y aking mga kaibigan kung ginagawa ninyo ang mga bagay na aking itinuro sa inyo. Actually, si Pablo may babala din siya. Ano sabi niya sa Galatians 6 verse 7 to 8? Sabi niya, ang Panginoon, babasahin ko na lang sa English, do not be deceived. Sabi niya, huwag kayong magpadaya. God is not mocked. For whatever a man sows, this he also will reap. Sinasabi ni Pablo, hindi po natin pwedeng lokohin ng Diyos. Hindi natin pwedeng bulahin ng Diyos. Dahil kilala ng Diyos kung sino yung mga totoo. At aanihin natin yung ating mga gagawing panluloko, paglulukohin natin ng Diyos. Kung kaya't sabi nga ni John pa rin sa 1 John 2 verse 3, we know that we have come to know Him if we keep His commandments. Ilan lang po yan sa mga talata na nagsasabi na kailangan nating isabuhay o sundin ang salita ng Panginoon. Na kumbaga, sinasabi ng Panginoon, you will know if you believe and if your hope is on me and me alone by what you do. Hindi madaling, napakadali lang makita kung tutuusin. Dahil kung ano talaga ang ginagawa mo, doon mo makikita kung sa Diyos ka ba o hindi.
Dito sinasabi din ng Panginoon, nasabi nga natin kanina, yung tamang pundasyon talaga, di ba, ay ang bato. Kung magtatayo ka ng bahay ng iyong buhay. So ang tanong is, anong bato ito? Walang iba kung hindi si Jesus. Siya yung tinatawag na ang buhay na bato. Yung kanyang katuruan, yung kanyang kautusan, na ang sinasabi dito ng Panginoon, kung ikaw ay talagang nakatayo kay Kristo bilang bato na panulukan ng iyong buhay, kung ano ang kanyang pag-iisip, ay ganun ka rin dapat. Kung ano ang kanyang mga ninanais, ay ganun ka rin dapat. Kung ano yung kanyang pananalita, ano yung kanyang mga gawa, ay ganun ka rin dapat. Sa madaling salita, ito, uulitin natin ulit, dapat tayo ay yung tao o yung Kristiyano na saturated talaga ng Ebanghelyo. Na yung buhay natin ay punong-puno ng mabuting balita ng Ebanghelyo. Na tayo ay, kumbaga yung ating bahay ay, sabi nga natin, nakatayo kay Kristo dahil yung ating pag-uugali, yung ating pag-iisip, yung ating pananalita, yung ating pagdidesisyon, lahat na ng ating buhay ay nakabase sa kanyang katuruan, nakabase sa kanyang salita. Na kumbaga ang sinasabi dito ng Panginoon, yung ating araw-araw na pamumuhay ay parang mga yan, alam niyo yung hollow blocks. Pag nagtatayo ka ng bahay, o buhangin o ano pa man yan, sa iyong pang-araw-araw na buhay ay iniipon mo o nagbubuo ka. Sabi nga natin, ng bahay, idinadagdag mo yan, isinasama-sama mo ang lahat sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay, kung paano ka mamuhay, yan yung mga piraso na pinagsama-sama mo upang makabuo ka ng bahay ng iyong buhay. At pag naitayo mo na yan, yung structure na yan ay ang magbibigay ng patotoo kung saan ka talaga nakatayo. So sa ating pagtatayo ng bahay, sabi ko nga, sa panahon natin ngayon, talagang napakahalaga yung usapin na yan tungkol sa pagtatayo ng bahay. Kasi maraming mga lindol sa palipaligid. Di ba? At ang sinasabi nga dito ng Panginoon, kung ikaw ay nagtatayo ng iyong bahay, ng iyong buhay, ay dapat makita mo na ikaw yung tao na nakasandal talaga kay Kristo. Ikaw yung tao na nanghahawakan talaga na ang iyong pag-asa ay walang iba kung hindi si Kristo lamang. At yun ay makikita sa pamamagitan ng iyong pagsasabuhay ng kanyang salita. Alam natin yung sinasabi rin ng Panginoon sa Matthew 7 verse 21. Di ba? Ano sabi niya doon? Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon. Di ba? Ay makakarating sa kaharian ng langit. Dahil darating yung panahon na tayo ay dadanas, ika nga, ng pagsubok. Dadanas ng lindol. Hindi ng lindol na nakikita natin o nababalitaan natin sa paligid. Kung hindi, yung lindol ng paghahatol ng Panginoon.
Yung lindol na ang tawag natin dito, susubok sa katatagan ng pundasyon ng ating buhay. Na kung ikaw ay yung taong hanggang sa salita lang ang sinasabi mong pananampalataya sa Diyos, dahil maraming taong ganyan, umaasa sila na makakarating sa langit, dahil sinasabi nila sa salita nila na Kristiyano sila. Pero ang totoo, ang pundasyon nila ay buhangin, hindi bato. At darating yung mga lindol ng buhay na yan sa bawat tao. Yung mga bagyo, sabi nga rin dito, yung daluyong. At lalong-lalo na sa huling paghahatol ng Panginoon. Pagdating ng panahon na yon, lalabas talaga kung saan nakatayo ang iyong pundasyon. Maaring ngayon, pwede mo pang madaya. Pero pagdating ng lindol ng paghahatol ng Panginoon, ay lalabas talaga kung saan ka nakatayo. Saan mo itinayo ang iyong bahay. At ito mga kapatid, alam ko, marami sa atin, halos lahat naman tayo, sinasabi natin, mukhang ako naman yan. Sinisikap ko namang isang buhay, salita ng Panginoon. Siya naman talaga yung mahalaga, yung tinuturing kong kayamanan. At akin naman talagang sinasaliksik. At para sa akin, siya talaga yung aking pundasyon. Pero alam natin, marami pa rin pagkakataon sa buhay natin na kung titingnan natin yung mga inilalagay nating materyales sa pundasyon na ating itinatayo, ay may nailalagay tayo doon na hindi karapat-dapat. Mayroon tayong nailalagay doon na hindi naglalarawan ng ating totoong pundasyon na sinasabi. Hindi nagpapakita sa sinasabi nating si Jesus talaga yung ating inaasahan. Alam ko mayroon tayong nailalagay ng mga ganoon. Alam natin yan. Nagkakasala tayo, nagkakamali tayo. Pero dahil sinasabi natin, Panginoon, Lord, you are our foundation. Sa iyong gawa, sa iyong kapangyarihan, sa iyong salita, sa iyong ginawang sakripisyo sa krus. Yan lang talaga, Panginoon, ang inaasahan ko. Pero, Panginoon, alam mo na mayroon akong nagagawa na hindi pa rin naaayon sa sinasabi kong iyan. At alam mo rin, Panginoon, na ikaw lamang ang makakapagtanggal niyan sa buhay ko. Alam mo, Panginoon, na kung kikilos ang iyong banal na espiritu sa aking buhay, diyan lang talaga magkakaroon ng totoong reformation o pagbabago sa aking buhay. Kaya Panginoon, parang awa mo na, kumilos ka sa aking buhay. Ito yung magandang tinatanong natin. Are we trusting in the only one whose life is sufficient for our salvation? Whose life and death provide our foundation, whose resurrection offers newness of life. Yan dapat ang tinatanong natin lagi. Dito ba talaga tayo nagtitiwala lang sa buhay ng ating Panginoong Hesus
na alam nating yun lang ang sapat para tayo ay maligtas, na ang kanyang kamatayan talaga ang nagbigay sa atin ng totoong katiyakan ng ating kaligtasan. At kung kaya't masasabi nating tayo talaga ay nakatayo sa tamang pundasyon, sa matatag na pundasyon. At sabi nga, nung siya ay nabuhay na magmuli, ay nagpapakita din niya na tayo ay binigyan din niya ng bagong buhay, new creation in Christ. At never na tanungin po natin, mga kapatid, na sapat na ba yung ginagawa ko para maligtas? Hindi po tamang tanong yun. Kung mayroon man tayong tatanungin sa ating sarili, ang tanong natin ay ganito: yung bang pamumuhay ko, yung bang ginagawa ko ay nagpapatunay na ako talaga ay naniniwala sa Panginoong Hesus lang? Yun lang po ang pwede nating itanong na tama sa ating pamumuhay. Tayo po'y manalangin. Amang banal at aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kaawaan niyo nga po kami sapagkat tunay na mas madali ang magsalita kaysa gumawa. Ngunit Panginoon, Ikaw ang nagbibigay sa amin ng totoong pananampalataya. Kung kaya't kaawaan mo nga po nawa kami, na ang pananampalatayang ibigay mo sa amin ay magbunga nga, Panginoon. Magbunga ng buhay na hindi lamang nakikinig o nakakaunawa ng iyong salita, kundi buhay na sumusunod sa inyong kalooban. Kaawaan niyo nga rin kami, Panginoon, sapagkat alam niyo nga na marami pa rin po kaming mga pagkakasala o pagkukulang. Na tanging ikaw lamang po ang makabigay ng kapatawaran sa mga ito. At ikaw din ang makapag-aalis ng mga ito sa aming buhay. At kung mayroon man sa amin, Panginoon, na nakikinig ngayon, na hindi pa po nakakatiyak kung saan nakapundasyon yung kanyang buhay, Panginoon, ikaw din po ang makakapagbigay ng tamang pananampalataya sa tao ito. Kaawaan mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Sapagkat kung kami ay natatakot sa mga nangyayaring dilubyo sa aming paligid, Panginoon, yan po ay patunay lamang na ang iyong ipinangakong pagbabalik upang ipadama ang iyong galit, buong galit sa kasalanan ay talagang mangyayari. And at the same time, sa iyong pagbabalik ay iyo rin namang ipapadama ang kabuuan ng iyong pagmamahal sa mga pinili mo o sa mga taong binigyan mo ng pananampalataya. Kung kaya't kaawaan niyo po kami sa araw-araw ng aming buhay na tunay nga pong mabuo sa aming buhay ang buhay na tunay na sa inyo lamang nakasandal. Ito po ang aming dalangin ngayon, tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen.